Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Ginamit si Saldico. Nako, alam matinding pahayag ng palasyo. Nagpanik na sila, nabulabog lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto. No, unahin po natin sa mga nagtitrending na mga balita ngayon, itong si Jose Claire Castro. Aba, sabi niya po ay may gumagamit kay Saldico. Aba, ito pakinggan po natin to, interview po ha. Oh, dito po kay Auntie Claire. Sa personal ko to ha, personal ko nakikita, ginamit siya. Teka lang nakalimutan po natin, baka hindi pa po nakapagpanumpa, di ba? Oh, si Auntie Claire, dapat kasi bago nagsasalita ang babaeng ito, no? Nagte-take out muna, no? Nagte-take out muna si Auntie Claire para maiwasan po natin ang magpakalat ng hindi mga totoong impormasyon. Lalo na po sila po ay nasa gobyerno, di ba? O, Attorney Claire Castro, nakapagpanumpa ka na ba? Dahil vulnerable siya ngayon na dahil sa sitwasyon niya. Mas madali siya may influence na dito ka na sumama sa amin. Pag ito natanggal sa pwesto ang Pangulo, okay ka na. Sino hindi ka na namin ipoprosecute. Para gano'n yung tingin ko. Apo. May ipinangako sa kanya. Tingin ko to. Hindi ko masasabing katotohanan Yes. This is not a fact. Tama, no? Tama. Hindi po yan facts. And why are you telling us, no? Na hindi naman pala facts, mga kababayan. Dapat totoo lang po ang sinasabi mo kasi ikaw po ay parte ng administrasyon. No, hindi ka pa pwedeng magsabi ng kasinungalingan diyan. No, ikaw mismo no, sa sarili mo hindi mo hindi mo accept, no? Hindi mo ma-accept na yung sinasabi mo ay totoo. Ay kaya nagpapatawa talaga itong si Auntie Claire, di ba? Siya mismo hindi niya matanggap sa sarili niya na totoo yung sinasabi niya. Ano ba yan? Huwag ka nang magsalita. It's just my opinion. Diba? Pwede mas madali siya ma-influence para matanggal ang Pangulo sa pwesto. At sino po diba? ba, Yusek, ang maaaring nag-iimpluwensya ngayon kay dating Congressman Saldico? Sino ba ang mga nagnanais mawala ang Pangulo? Sino ba ang nagsasabing mag-resign ang Pangulo? Taong bayan po, no? Taong bayan. Taong bayan po ang gustong mag-resign ng Pangulo. Ngayon, gusto ba si Saldico? Diba? Taong bayan po Anong maibibigay na ng taong bayan kay Saldico na posisyon? Diba? So talaga Claire, dapat manumpa ka muna ha. Diba? Sino ba ngayon ang nagsisimigaw na dapat mawala ang Pangulo dahil sa korupsyon na to? Taong bayan nga ang nagsisigaw. No? Hindi mo ba alam? Nasa labas na nga diba? Nasa labas na nga po sila. Ang taong bayan ang sumisigaw para mawala ang Pangulo. Sino ba ang bakit hindi mo pangalanan, di ba? Well, in fact, sabi nga nadinig natin, no? Ang iba diyan na yung height ng TV nagsimula kay dating Pangulong Duterte. So, kapag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, okay pag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, sino bang papalit? Ang sinungaling papalit ka. Anak na magnanakaw. Okay? Sinungaling ka, yung yung pagnanakaw daw, yung height ng pagnanakaw ay nagmula pa kay Pangulong former President Duterte. Sinungaling ka. Dapat ikaw talaga Claire manumpa ka para pag isang mag-take out ka muna na magsasabi ka lang ng pawang katotohanan, di ba? Para isang statement po lang magpasko ka na sa sa kulungan, di ba? Puro kasinungalingan po ang pinapakalat ni Claire Castro, mga kababayan. Bakit?
mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabing siya'y korap. Nagnakaw siya ng pera ng bayan at naupos na. Hindi niya makakaila ito. So, I mean, ito'y kino-quote ko. Siya ay nagnakaw, nagkurap. Mayroon bang ganun? Mayroon bang politikong umamin ng nagnakaw at nangurap? Mismo ang, di ba? Logically, parang hindi just nagja-justify yung sinasabi dito ni Castro, mga kaubayan. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nag-admit na nagnakaw siya sa kaban ng bayan. So, sino ipapalit mo? Anak na magnanakaw. Opo. So, paano si Marcos? Diba? Hindi anak nagmagnanakaw? Castro? Ano ngayon? Ano si Marcos Jr.? Hindi anak ng magnanakaw? Si BP Sara tuloy ang naging anak ng magnanakaw? Baka inampun na ni Marcos Sr. si Sara. Diba? Baka anak. Diba? Baka anak ni Marcos Sr. si Sara Duterte. At si Marcos Jr. ay hindi. So, are you saying, ma'am, sa inyong personal na pagtingin ay si VP Sara Duterte o yung nasa camp niya, yung nang-impluwensya kay former Kong Zaldico? Basta, hindi ako magsasabi ng names, pero alam naman natin kung sino ang gustong magpatanggal sa Pangulo. Apo. Today, Yusek... Sinong grupo to, di ba? Today, Yusek, merong panibagong nakaschedule na mga protests, ang INC meron pong protest. Kamusta naman po ang paghahanda po ng Malacanang sa posible pong yung maulit po yung nangyari noong September 21 na baka po may mga sumugod po ulit na mga magpoprotesta at manawagan po ng accountability? Yung nangyari sa September 21 ay isang malaking aral na rin sa lahat, hindi lang sa gobyerno, na sana hindi magamit yung mga lehitimo na adhikain, no? Yung lehitimong pananaw or pagtawag ng mga grupo laban sa korupsyon. Huwag sana silang maggamit ng mga team-itim, yung mga miyembro na gusto maghasik ng lagim. So with that, syempre, mas dapat nabantayan ang seguridad. Kasi hindi lang naman gobyerno maapektuhan ito eh. Ibang mga kababayan natin, remember, may nagsunog pa sa Sogo. May mga dinadamay sila na parang hindi ko nadinig ang mga team-itim na nag-condemn ng ginawa na to. Diba? Sila mismo sumisira sa gobyerno. Sila mismo nakakaapekto sa ekonomiya. Would you know, Yusek? And I think yun ang gusto nila kasi para masira ang Pangulo. Would you know, Yusek, kung magpapatupad po ba o nagpatupad ang palasyo ng mas mahigpit po na security ngayon dahil nga po sa mga nakaschedule na panibagong protests? Ang pagkakaalam ko, the usual na seguridad, mas dadamihan lang ng konti dahil mas maraming tao na involved ngayon at mas maraming taong dapat na maprotektahan. Paano nangyari yun, mga kaubayan? Na yung barikada ay nandun sa Malacanang. Paano prinotektahan yung taong bayan dun? Yung barikada, di ba? Yung prinoprotektahan mga magnanakaw, hindi taong bayan. Huwag mo kaming lukuhin, Auntie Claire. Nakita ko yun kanina. Ilang layers po ng barbed wire. Diba? 10 layer po papasok sa Malacanang, mga kababayan. Tapos sasabihin mo to protect. Ang taong bayan ang prinoprotektahan? Hindi. Kayo ang prinoprotektahan ng mga hinayupak na yan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan, kay Auntie Claire? At eto, pasadahan din po natin to. Nako, Boying Rimulya. Sabi po dito ni Boying Rimulya, mga kababayan, by tomorrow or Tuesday. Mayroon agad action si Boying. At the latest, may ipa-file na sa Sandigan Bayan. The first case, yan, the Mindoro case na flood control against Zaldico and SunWest. Ayan very first case yan. Biruin mo, mga kababayan, no? Kung hindi pa kumanta si Zaldico ay hindi pa magkakaroon ng first case against, no, sa mga contractors. Di ba? Ang bilis mong umaksyon. Ang bilis mo talagang umaksyon.
Boying Rimulya. Kaya eto, 'di ba sabi ni Boying Rimulya, umuwi ka na dito sa Saldico, poprotektahan kita. Naku, wag kang umuwi. Kabaliktaran po ang mangyayari diyan. Okay? Bakit ganun mga kaubayan? No? If you're against the government, ang bilis-bilis po nilang umaksyon. Dati naman, nung hindi pa nagsasalita si Saldico, wala pang kaso eh. Wala pang kaso si Saldico. Hindi pa natin makakansil yung passport niya, no? Pero kung nagsalita, ito sunod-sunod pong aksyon nila. Di ba? Ano pong ibig sabihin yan, mga kaubayan? May pinipili ang hustisya sa ating bansa. Yung hustisya ba sa ating bansa ay para lang sa mga kakampi ng administrasyon? Yun po ang nakikita natin, di ba? Sabi po ng ating mga kaubayan na sobra na yan. Nung hindi pa kumanta, walang ma-file na kaso. Ngayon kumanta na, by Tuesday daw. Ito, i-file na nila dahil kumanta na against sa kanila. Kita mo kung anong kahayupan itong gobyernong ito. Correct. Sabi po yan ni JD Ni. Sabi pa po dito ni Lims Avila, nauna pang kasuhan yung nagsiwalat ng kabulastugan nila. Totoo. Joseph De Castro, nung di nagsalita, walang kaso. Nung nagsalita, biglang nagkakaso. Ito, si Ko, di ba, na na-imagine nyo si Ko, at saka yung sitwasyon po ng mga DDS vloggers, di ba? Parang ganun po. Nung nagsasalita po yung mga vloggers against the government, kinasuhan pinangkasuhan, pinatawag pa sa Kongreso, sa House of Representatives, di ba? O ganun din to si Ko, mga kaubayan, no? Nung hindi pa siya nagsasalita, walang kaso. Ngayong nagsalita na, biglang may kaso na. Di ba? Ganun po, kahayop daw ang ating gobyerno, sabi po dito, At ito pa mga kaubayan, pasadahan naman po natin itong si Senator Gatchalian, no? Ito po ang sabi ni Gatchalian, hindi nagtutugma ang mga sinabi ni Saldico. Mayroong mga bagay na para sa akin hindi nagtutugma. Dahil kung ito ay project ng Pangulo, dapat sa NEP, National Expenditure Program, niya inilagay niya na itong mga project na ito. Dahil ito ang NEP ay ang president's budget. Ganun po sana ang mangyayari, no? Ito, I'm not against dito sa sinasabi ni Gatchalian. Ganun po sana ang mangyayari kung walang planong magnakaw. Diba? May planong magnakaw, kaya ginawang insertion. Diba? Kasi kapag sa NEP nga po, sabi po ni Greco Belica, kapag sa NEP po inilagay yan, no, marami po ang makakakita, maraming mata ang makakasilip. Maraming bibig ang kakanta. Diba? Marami ang makakaalam. Ngayon, kung doon mo lang yan i-insert sa BICAM, sa small committee, mga kaubayan, small nga kaunti lang silang makakaalam. Di ba? Kaya yung sinasabi mong hindi nagtutugma, baka may problema ka. Di ba? Senator Win Gatchalian, baka may pinoprotektahan ka rin. Di ba? Kasi kung ikaw po ay nagbubulag-bulagan, nakikita mo ng no? Eto na talaga yon, insertion ito. Hindi pwede ito sa NEP kasi insertion nga nanakawin lang. Kaya wag po kayong para kasi may pinoprotektahan dito si Gatchalian, no? Magbasa nga tayo ng ilan sa mga naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, Loli Dahon, wala ngang project and program, di ba? Ang ilang senator, walang logic.
Sa isip nila okay lang magnakaw, di naman pinaniniwalaan ang witness. Wala ebidensya yung pinakatiwalaan nila noong 3 taon nagplano ng budget. Ngayon, wala daw credibility sa kanila o si Zaldico po ito mga kababayan. No? Kasi ngayon, dinidiscredit na po nila yung mga statement ni Zaldico kasi hindi na nila kakampi. Pero noon, grabe po sabi naman po ni Tetsi, lahat kayo walang hiya, aray ko po. Alam mong rason, Senator, kung bakit kaso lang protect ka ng protect. Oo. Ito last po natin pag-uusapan mga kabayan. Si Ogie Diaz, nako. Showbiz muna tayo pero hindi po ito, politics pa rin po ito. Sabi po ni Ogie Diaz, nanawagan sa taong bayan na huwag hilingin ang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Biruin mo yan nanawagan si Ogie Diaz na huwag daw hilingin ang pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Nako, kung gusto mong hindi mapatalsik ang presidente mo, no, Ogie Diaz, kung gusto mong hindi siya mapatalsik, ikaw nang sumigaw, wag mong gamitin yung taong bayan. Kung talagang marami ang naniniwala na walang kasalanan si President Bongbong Marcos Jr., sila ang kausapin mo. I mean, mag-encourage ka, lumabas din kayo. Diba? Sumigaw kayo na ano bang isisigaw nyo? Hindi ko alam kung anong isisigaw nyo. Diba? Pero kung sasabihin mong wag isigaw, wag hilingin na patalsikin, ako, hindi mo na kontrolado yon, no? No one can control, no? Each and everybody, no? Kung ikaw, may sarili ka namang karapatan, edi sumigaw ka na wag patalsikin si Marcos, di ba? It's your choice. Huwag mo nang idabay yung iba. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Grabe ang mga pangyayari ngayong araw na ito. At heto na, kabago-bago lang nagsalita itong si Zaldico patungkol po dito sa kinasasangkutan ni Bongbong Marcos. Okay? Ngayon naman ay magre-react tayo dito kasi ang Malacanang, nagsalita na ang Malacanang patungkol sa mga banat ni Zaldico. Ang sabi nila, nagsisinungaling raw si Zaldico. Wala na silang ibang ma-answer, wala na silang ibang ma-reply dito sa mga akusasyon ni Zaldico. Yan lang ang sinasabi nila. Na si Zaldico ay nagsisinungaling. Patunayan nyo. Okay? Kasi po, matindi po yung mga sinasabi ni Zaldico. At kitang-kita mo doon, pagkatapos ng kanyang video, nag-post pa siya ng ebidensya na nagpapatunay na ito yung mga proyektong iniutos sa kanya ni Bongbong Marcos na i-insert itong mga flood control anomaly na mga proyekto na ito. Okay? So, si Zaldico yan basing yan sa na-observe natin sa kanyang Facebook page. Confirm naman yun na blue check yun na talagang page yun ni Zaldico. So ngayon, ang banat ngayon ng Malacanang, umuwi ka na Zaldico. Prove your claims. Yan ang sabi ng Malacanang ngayon. Gusto nilang pauwiin si Zaldico. Kaya pala itong si Zaldico guys ay takot na umuwi dito sa Pilipinas dahil pinagbabantaan na raw ang kanyang buhay na kapag umuwi raw siya dito sa Pilipinas ay posibleng magurgur siya. Okay, grabe guys. No? Ang taong bayan ngayon nakatutok ngayon dito sa issue na ito dahil sangkot po ang presidente dito sa mga aligasyon, akusasyon ni Zaldico. So ngayong araw na ito, makinig tayo sa response ng Malacanang sa ikinakalat ni Zaldico. Without further ado, pakinggan natin itong yung mga taga Malacanang, okay?
kasama na dito si Pangandaman magsasalita rin. Tayo po'y magre-react dito. Okay? Ito, play natin yung video. Good afternoon, ladies and gentlemen. PCO Secretary Dave Gomez. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself. Sabi mo pure hearsay ha? Sabi mong pure hearsay. Ipaliwanag mo yung pinost ni Zaldico na mga lista na iniutos ni Bongbong Marcos raw di umano. Okay? Na mga dapat i-insert na mga proyekto. Ipaliwanag nyo yun. Exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed. Alam nyo sir, no, sa totoo lang, nabibigi na kami sa mga paulit-ulit yung sinasabi na mananagot. Kaya pala, hanggang ngayon, wala kayong maibigay na pangalan. Inunahan na kayo ni Zaldico, oh. Magpaliwanag kayo dyan. Oh. With any of this from happening again, Rep. Zaldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authority. Ang tanong dyan, can you assure Zaldico na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, ay safety ang kanyang buhay? Kasi yan ang lagi niyang binabanggit, na kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, gugurgurin raw siya. Ha? Gugurgurin raw siya. Yan ang ikinatakot niya. Please assure kayong mga taga-Malacanang na hindi nyo gagalawin si Zaldico. Diba? Kasi po, natutuwa na po yung taong bayan na nagsalita na si Zaldico. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of PBM. Itong si Pangandaman rin ha, nabanggit ang pangalan nitong babaeng ito ni Zaldico. Ano kaya ang kanyang reply dito? Panoorin natin. Pakinggan natin. Kurog my heart na sila. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefing. Ang tanong dyan, kasi explain kayo ng explain. Ngayon na inilabas na ni Zaldico ang kanyang side, okay? Ang tanong, maniniwala pa ba ang taong bayan sa mga eksplanasyon nyo? Explain kayo ng explain, paano nyo yung proseso sa budget, gano'n, ganyan. Ang tanong, hindi na kayo pinapaniwalaan eh. Correct, di ba? Kahit anong gawin nyo pa, kahit anong investigasyon, kahit anong press con ninyo, no? Kahit anong kontra ninyo sa mga sinasabi ni Zaldico. Kasi ang taong bayan, no, kumbaga nakalock na po yung isip ng taong bayan that Zaldico is telling the truth, no?
Kasi ang nakita po ng taong bayan na si Saldico talaga ang mastermind, no? Even kayong mga mambabatas, kayong mga nag-iimbestiga dito sa flood control scandal na ito, ang itinuturong ebidensyang mastermind ay si Saldico. Ngayon, nalaman po natin kay Saldico that he is not the only mastermind, bagkus ay meron pa. And it is the President and the House Speaker, former House Speaker. So, useless na eh. Magsalita kayo na magsalita, useless na po yan eh. No, kahit sabihin na natin, mapatunayan ninyong sinungaling si nagsinungaling si AI lang ito, sabihin natin, napatunayan ninyong AI lang ito. Ang taong bayan, hindi na po magbabago ang isip ng taong bayan. No? Anyway, kayo mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.